Senator Pia Cayetano ang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayan ha. Si Pia Cayetano po ang chairperson po ng new Blue Ribbon Committee. Diba? Di ba dyan tinatalakay yung mga flood control issues, scandals? Paano kaya yan ngayon? Lahat po ng nasa majority ngayon, sangkot sa flood control na yan. Na mga tropa naman ni Pia Cayetano. Paano yan ngayon? Iimbestigahan pa ba nila yan? O kakalimutan na lang? Syempre, tropa mo eh. Tropa mo yung nasasangkot. Depensahan mo na, Pia. Ha? Mga kaibigan mo, mga kakampi nyo yung nadadawit dyan sa flood control na yan. Kahit may mga ebidensya, Pia, wag na. Wag mo na imbestigahan. Diba? Imbestigahan mo pa. Alam mo namang mapapahamak lang sila. Diba? Jakitan nga natin to. Pia Cayetano is a lawyer and have a legal background. I trust her more than Ping, which is just police. I trust her more than Ping. But Pia is siya, biased at kumbaga siya po ay DDS. 'Di ba? Namamangka sa dalawang ilog. Paano ka magta-trust sa isang tao na ang gawain ay mamangka sa dalawang ilog? Ang taong namamangka sa dalawang ilog, tinitingnan yan kung sino yung malakas. Doon siya. Kahit mali pa yan, basta malakas, doon siya. Diba? Kahit mali yung kinakampihan niya, gagawan lang niya ng palusot yan. Diba? Ganun. Ako po, mas may tiwala ako kung sino yung nasa katotohanan. Wala po akong tiwala sa tao. Pero may tiwala ako kung sino yung nandun sa totoo. Tao, magtitiwala kayo. Pwede naman. Kung alam nyo, nandun siya sa katotohanan. Hindi ka naman siguro uto-uto. Diba? Oo ka na lang ng oo, maniniwala ka sa kanya. Na hindi ka nag-iisip, hindi mo ina-analyze. Diba? Yun lang, di po galit. Sinasabi ko lang. Wait lang. Inaayos ko lang tong ano eh. Saan? Ayan. Okay? Kung hindi dahil sa kuya niya, baka bumagsak ng tuluyan ang imahe ng Senate. Kuya ni... Sinong kuya? Yung tinutukoy mo, si Pia? Si Pia ba? Ang butlaw, sa una ni Pia. Grabe mga comment nyo wait lang po wait lang. Okay, tuloy po natin mga pre. Higit isang linggo matapos ang kudeta na nagluklok sa kanyang kapatid, si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Mahalaga ang magiging role ni Pia Cayetano bilang Blue Ribbon Chairperson, lalo na yung mga kaalyado at katrabaho niya dito sa Senado ay... sabi dito, may comment dito po ipipin ko. If bobo si Pia, hindi siya magiging lawyer. Alam nyo ba na maraming bobo lawyer? Alam nyo ba? Na basta may pera ka, magiging lawyer ka. Sa panahon, noon, ewan ko lang ngayon Tingnan mo si Sara Duterte, lawyer yan Pero bobo!
lawyer din pong matalino na kayang baluktutin yung tama. Yung tama gagawin mali, yung mali gagawin tama. Tingnan mo yung ginagawa ni Marcoleta. Di ba? Kung ganyan po yung pananaw nyo, di ba? Intindihin nyo po yung salitang lawyer. Lawyer. Si Digong maraming pinatay, kumuha ng abogado. Lawyer po. Anong gagawin ng lawyer? Depensahan si Digong. Kahit siya ay may pagkakamali. Di ba? Nagnakaw ka. Didepensahan ka ng lawyer mo. Magsisinungaling yung lawyer mo. Depende na lang yan kung paano nila i-explain yan. Di ba? Who do you mean by lustay? O katulad mo. Oh. Hindi mo alam kung sino si Lustay. Sinasabi mo dito, hindi mo alam kung sino si Lustay. Pero alam mo talaga yon sa sarili mo kung sino si Lustay. Alam mo si Sara Duterte. Pero gusto mong magtanga-tangahan, magbulag-bulagan dito, na kunyari hindi mo alam kung sino si Lustay. Diba? Alam mo si Sara Duterte yun. Nagigets mo? Ginagawa mong tanga yung sarili mo. Nakakahiya ka, may bulbul ka na, tumanda ka na, nagkabulbul ka na, pero inuuto mo yung sarili mo. Pinapahiya mo yung sarili mo. Di ba? Alam mo kung sino si Lustay, pero syempre gusto mo magtanga-tangahan, alukuhin yung sarili mo. Ganon. Yan ang gawain ng lawyer. Okay? Na, halimbawa, ikaw magnanakaw ka, ako ito. Sabi mo, pangalan niya, ako ito. Magnanakaw ka ngayon, nagnakaw ka ng napkin para sa napkin ng nanay mo. Oh. Ngayon, nahuli ka. Ay, syempre, kukuha ka ng lawyer mo kasi karapatan mo magkaroon ng abogado, di ba? Didepensahan ka ngayon ng lawyer mo. Magsisinungaling yan para sa'yo. Ha? O si Lito San Diego, shoutout po Okay, nagigits mo. Oh, magtatanong ka kung sino si Lustay. Sige na, mag-sponsor na lang siguro ako. Sponsoran kita. Oh. Nang siguro mga 10 utak ng isda, sagot ko na. Para yung utak mo mapalitan kasi madumi na yan eh. Oh. 'Di ba? Di ko inuuto sarili ko. Doon lang ako lumulugar sa tama. Di ako sumasamba sa politiko. Huwag tayo panatiko. Ako hindi po ako panatiko ha. Hindi po ako panatiko. Ako po ay sumusuporta sa kung ano yung tama. Dahil dito sa administrasyon ni PBBM, maraming ebidensya na nagtuturo sa amo mong si Digong. Oh. 'Di ba? Marami ang ebidensya na nagtuturo sa amo mo. Tapos ngayon, hindi ka panatiko? Bakit mo naman kinakahiya maging DDS? Di ba dapat maging proud ka? Oh. Huwag kang mahiya. Aminin mo ng DDS ka. Maging proud ka sa sarili mo. Na isa ka sa Duterte Dugyot supporter. Oh. Diba? Oh, sabi ni tumigil ka na, sinto-sinto vlogger. Malitagang ka rin. Oh, katulad na ito, vlogger daw. Wrong spelling pa. Oh, alam mo ba yung kaibahan ng vlogger sa vlogger? Mag-research ka muna, boy. Baka hindi mo alam yan. Oh. 'Di ba? Pero, payo ko sa iyo mga DDS, huwag niyong ikahiya na kayo ay isang Duterte Dugyot supporter. Aninin niyo? Diba? Kasi kami proud kami. Na supporter kami ng Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Supporter kami ng Pangulong Bongbong Marcos. Dapat kayo din maging proud. Huwag kayong mahiya! Diba? Oh, tuloy po natin to. Nadadawit din sa issue ng korupsyon. Andyan sina Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Mark Villar, at Senator Bongo. Lahat sila kasama ni Senator Pia sa majority bloc. Nako. Yung Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Pia, ano na kaya ang kahinatnan ng flood control investigation sa Senado?
Para maging updated tungkol sa mga pangyayari dito sa Senado, i-download ang Rappler app. Senator Pia Cayetano ang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan. Magigets niyo po yun. Paano na yun? Absuelto na. Hindi na imbestigahan. Ha? Si Pia na yung nandyan sa Blue Ribbon eh. Pero abangan pa rin po natin yung mga mangyayari po sa mga susunod na araw. Tingnan natin kung magbubulag-bulagan itong si Pia. So, ito po, no? Isunod po natin ito. Bigyan po natin ito ng kaunting reaction. Itong video ito, nasa article na to, no? Ayan na. Pansin nyo to. 13 strong Senate majority are mostly DDS. Sabi po yan ni De Lima, mga pre. Ayan na. On May 12, Leila De Lima says the new 13-member Senate majority bloc is mostly made up die-hard Duterte supporters. Nothing, the leadership change happened alongside the House impeachment of Vice President Sara Duterte. So, DDS po sila. Wala po silang pakialam sa Pilipinas. Wala po silang pakialam sa taong bayan. Ang importante po sa kanila, paglingkuran ang mga Duterte. Diba? Nakakahiya itong 13 chinaptors na to. Yeah? Kaya nga, senador kayo. Kailangan nyo, diba? Kailangan nyo ng alam mo yung tingnan yung sitwasyon ng ating bansa, pero hindi nyo ginagawa. Kaya, 13 strong Senate majority or mostly DDS, i-push nyo lang yan para makita ng taong bayan ang tunay niyong pagkatao. Basahin natin to. Sabi ni Ako Ito. Bakit kasi yung pangalan mo Ako Ito? Pwede mo namang lagyan ng totoo mong pangalan. Bakit ka nahihiya? O, bakit ka matatakot? Bakit matakot? Kung sa tingin mo ay nasa tama ka. Diba? Pero kung may tinatago ka, gusto mong itago yung sarili mo, magsasabi ka ng mga kung ano-ano dyan, hindi totoo yung pangalan mo, ay takot ka, sinungaling ka kung ganun. Pero basahin natin yung comment mo. Galit ako kay VP Sara dahil sa travel niya, pero di nyo magawang magalit kay BBM na nasa ibang bansa na naman. Ano pinagkaiba pag si VP Sara nag-travel kaysa kay BBM? Hindi mo alam! Sa tingin mo, anong pinagkaiba ni Sara Duterte kay PBBM pag nagta-travel ng ibang bansa? Ano? Si PBBM naka-schedule yan dahil magbi-benefits ang bansa sa kanyang pag-travel dahil trabaho ang kanyang pinuntahan, hindi pansarili. Pero si Sara Duterte, pansarili ang ginagawa niya. Diba? Ay hanggang ngayon, hindi pa nakauwi ng Pilipinas. Mag-iisang buwan na. Si PBBM magta-travel, isang araw lang naman, 2 araw, 3. Then, Pinas na naman. Pero, nagbe-benefits po ang Pilipinas. Minsan, nakakakuha pa tayo ng pera galing sa ibang bansa na support para sa ating bansa. Si Sara, tanong ko sa'yo, anong naiuwi ni Sara Duterte na pera dito sa ating bansa? Wala, kahit piso. Bagkus, naglulusay pa ito. Pero si PBBM, merong mga nagtiwala sa kanya doon na mga matataas na tao na kausap niya. Nakakuha yata tayo ng magkano yun? Basta may millions tayong nadala sa Pilipinas. Dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung kaibahan. Diba? What benefits? All promises. Yung sa Asian Summit pa lang merong mga tao na mga lalaking negosyante na sumuporta sa Pilipinas. Pero si Sara Duterte, ang ginagawa niya puro travel. Bakit nagta-travel si Sara Duterte? Ito, sabihin ko na sa'yo, DDS ka naman eh. Si Sara, alam niya, maliligwak na siya bilang Vice President. So, ngayon, nasa ibang bansa yan, inaayos niya. Feeling ko lang ganun. Kung saan siya magtatago pag nangyari na yan. Diba?
Nakakahiya itong mga DDS na to kasi ano po sila kulang sa kaalaman. Halata mong bobo sila. Ay, sabagay, hindi po nila alam na bobo sila. Oh. Hindi mo alam na sila ay mga mangmang. Ano sabi dito? COA said DepEd and OVP has the cleanest record under VP Sara. Bakit di mo ibalita yon? Sige, balita natin sa COA. Pagbigyan kita. Ibalita natin, ha? COA pala. Pag-usapan natin yung COA. Gusto mo ng COA? Pag-usapan natin, ay walang problema sa akin. Pagbibigyan naman kita. Ito na. Ito na yung request mo. Anong sabi dito? COA orders 448 million return from VP Sara Duterte and OVP officials. Anong meron dito? Sabi ng COA, malinis pala si Sara? Malinis ba? Ang sabi ng COA, ibalik mo ang 448 million na galing kay Sara Duterte at sa mga OVP officials dahil mali ang paggasta ng confidential funds. Madali akong kausap. Sabi mo, sa COA pala. Ayan, pag-usapan natin. Dahil hindi na pabor kay Sara Duterte itong topic ko about sa COA, kakalabanin mo na yung COA. Kanina lang, kakampi mo yung COA. O ngayon, ano masasabi mo dito? Ano masasabi mo dito? Where did you get that? Nakikita mo to? Nakita mo yung papel na yan? Galing mismo sa Commission on Audit yan? Na natanggap ng Malacanang at, syempre, para malaman ng taong bayan, sinabi yan ni Jose Claire Castro. Diba? Dokumento yan, ha? Dokumento. Minsan kasi, huwag kayong tatanga-tanga. Diba? Huwag kayong tatanga-tanga. Gamit-gamit ng utak. Ano masasabi mo dito? Tameme ka, dahil bobo ka. Kulang ka dito. Bobo ka kasi. Kulang na lang, kainin mo yung tae ng mga Duterte. Sasabihin mo, sinong source? Sinong source? Commission on Audit. Ayan, magbasa ka. Magbasa ka, Commission on Audit yung source dyan. I-zoom ko para sa'yo, ha. Alam kong bobo ka, pero syempre, no? Ikaw naman yung nagpahiya sa sarili mo, pero i-zoom natin to. Ayan. Ayan na. Commission on Audit, yung nag-ano dyan. Kaya nga, COA. Diba? Ayan! Tingnan natin mga depensa nito, mga pre, no? Galing-galingan yun. Sabi mo, malinis si Sara Duterte. Ano to? Malinis sa katarantaduhan o sa pagnanakaw? Ako daw po yung napahiya. Sabi niya. Paano ako mapapahiya? Pinakitaan kita ng ebidensya dito. Sagutin mo to. Paano mo sasagutin yan? Kuha na mismo yung naglabas niya, no? Ako mabilis po akong sumagot, ha? Sinabi niya kanina, mabilis akong sumagot. Sana naman ikaw wag maglo-loading dito. Bawal yung loading yung utak dito. Pangit naman yung sagot na emoji lang isasagot mo. Nagmukha kang tangan yan. Diba? Nagmukha kang tangan yan. Ako mabilis po akong sumagot. Wala pa pong 1 minuto na sagot ko na yung tanong mo. Kasi, eto, pinapakita ko agad eh. Hindi po ito kasali sa topic ko dapat. Kaya hindi ko pinrepair to. Okay? Pero dahil nagtanong ka, eto na yung sagot. Eto na yung sagot. Ngayon, anong feedback mo dyan? Ang feedback mo dyan? Anong reaction mo dyan? Wala pa po siyang sagot. Naglo-loading pa yung utak. Ay, bobo kasi. Yan yung problema sa mga DDS, mga bobo.
Diba? Yan yung problema sa inyo. Oh. Kanina lang, pinupuri mo yung kuha. Sabi, malinis yung record ni Sara Duterte ayon sa kuha. Saan mo nakuha yon? Kay J. Guevara? Kay Banat Bay? Ang bobobo, hindi pa nakasagot, oh. Loading ang utak. Ha? Yan. Kinakahiya mo pa maging DDS. Dito pa lang sa topic natin, halatang DDS ka dahil loading ang utak mo. Oh. Wala ka pala, tanggalin na natin yan. Hindi man yan nasagot. At patay na siguro. Hindi na nakapag-type. Kawawa naman. Kawawa ka naman. Oh. Ay, are. Oh, ito ipipin ko to Yan yung yayabang niya Oh. Anong sabi niya dyan? Saan ba yun? Kuha si DepEd and OVP has the cleanest record. Under VP Sara, bakit di mo ibalita yon? Oh. Nahiya kang basahin ng totoong balita? Eto na, binalita ko na. Ayan na. Diba? Binalita ko na. Para sa'yo. Para malagyan ng kaunting vitamins yung utak mo. Ay pinagpapawisan ka. Minsan, wag bobo, di ba? Yan yung problema Pinanganak ka ng nanay at tatay. Pinanganak ka ng nanay, binuntis yung nanay mo, ng tatay mo, tapos ikaw yung naging bunga. Pinanganak ka na bobo. Hindi naman masamang ipanganak ka na bobo, pero wag mo namang hayaan na habang buhay kang maging bobo. Kasi pwede mo namang pag-aralan yan. Simple lang yan, simple lang yan. Grabe. Asan na po? Baka nagko-comment pa dyan. Baka entertain nyo naman po yan. Baka entertain nyo naman po. Kawawa po yung bisita natin, bobo. Hayaan na po natin yung kabobohan niya, no? Bisita natin yan. Hindi po natin kailangang yan. Ipahiya. Siya po mismo yung nagpahiya sa kanyang sarili. Hindi po tayo na mahiya dito. Okay? Ipinahiya ba namin ikaw? Hindi. Pagkus naawa kami sa'yo kasi 100 MB lang pala yung laman ng utak mo. 100 MB lang pala. So, i-upgrade nyo naman po yung utak niya, no? Marami dyan sa sa Shopee. Makakabili kayo. Ay, nako. Anyway, move tayo dito sa next topic natin. Yan yung problema sa'yo Pag-usapan. Yung ikaw yung mag-o-open ng topic, ikaw yung mamimili ng topic. Ang naging topic niya, kuha. Nung binalik sa kanya, wala nang may sagot. Ay, nako po. Eto naman. IME claims 5 million cash offered to Solons for VP Sara Duterte impeachment. Ang mga mambabatas po dito ay umalma dito sa statement po ni Amy Marcos. Na di umano kaya sila pumirma para ma-impeach si Sara dahil na-operan sila ng 5 million pesos. 'Di ba? Wala pong ganon. Lahat po sila, no? Lahat po sila nagreklamo. Bukod dyan kay Pulong, walk out yung ginagawa. Minsan na nga lang pumasok, walk out pa. I challenge you to do debate with Attorney Libayan. Total, matalino ka pala. Debate. Lahat yan sila, dinebate ko na nung ginawa. Binaba ako. Huwag kang mag-alala. Yung katalinuhan ni Libayan, dumi lang ng kuko ko yan. Napahiya na ngayon sa ibang debate. Debate mo pa sa akin. Tapos ngayon, nung hindi mo kinaya, papasa mo ako kay Libayan. Anak ng buhaya naman. Akala ko matalino ka. Sagutin mo muna yun sa kuha. Diba?
Sino ba itong mga walang jacket dito? Mag-press 1 nga yung mga walang jacket. Kasi para maano kayo. Hindi kayo ma-hide. Papasa ko kay Libayan. Sino ba yung si Libayan? Ganito lang tingin ko dyan, no? Lawyer. Di sa akin, wala lawyer! Ayun, wasak yung utak. Ayun ako. Saglit lang po, ha. Yan. Dapat pala kanina, si Libayan na lang pinag-comment mo dito. Hindi ka na nagbida-bida. Nagbida-bida kay. Naku po. Nakakahiya ka. Ayan Ito, kinaklaro lang po natin to. Hindi na po kapanipaniwala yung mga sinasabi ni Amy Marcos. Puro na po kasi nungaling yan. Kaya, 5 billion pesos kada kongresista? Hindi po totoo yan. Tandaan mo, may ballistic missile ng inopen noon si Amy sa publiko. Na galing daw sa China, papuntang Pilipinas. Wala naman. Fake. Ngayon naman yung Noel. Wala rin katotohanan. Eto naman, yung 5 million kada kongresista, wala pong katotohanan yan. Sinungaling po na tao yan. Kaya nga, kapatid niya si Pinocchio. Siya naman, pag nagsisinungaling, humahaba yung baba. Sabi niya dito, sorry, pero di ko kaya bumaba sa level mo. I will not stoop down to your level. You're not worth it. You're not worth it. Pero nandito ka, nag-aaksaya ka ng oras. Sabi mo, hindi mo kayang bumaba sa level ko. Teka lang. Dapat yung kinukomment mo dito ganito. Sorry, pero hindi ko kayang sagutin. Yung tanong mo na yan. Nandito po ako para mag-aksaya ng oras sa'yo. Ako po, pag hindi ko ka-level yung isang tao, hindi kita pag-aaksaya ng oras. Hindi ako magko-comment sa'yo. Para saan? Diba? Hindi kita ka-level eh. Kaya, antibay mo. Hindi mo ako ka-level tapos nag-comment ka. Hindi mo ako ka-level tapos hindi ka makasagot. Ang talino mo! Grabe. Basic lang naman po yun. Yung mga sinasabi ko dito. 'Di ba? Madali pong intindihin kung ikaw ay nasa tama, katotohanan. Pero kung nasa maling side ka, ay ang hirap pong magtanggol. Sa totoo lang, magmumukha kang tangat bobo. So yun lang po, no? Anyway, move tayo sa next topic. Napahaba tayo. Pero at least, napahaba man po tayo sa ating second topic, no? Para sa akin, nasiyahan ako. Dahil may isang DDS na nagmukhang tanga ngayon. Masaya po ako. Sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, like, share, subscribe na po dyan para po maging updated po kayo sa mga uploads po natin. So move po tayo sa next topic natin, mga pre.